Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sumailalim sa Voters Education ng Commission on Elections o COMELEC ang mga local candidates sa Negros Occidental. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. 13 ka mga local candidates sang munisipalidad sang Pontevedra, Negros Occidental ang nagpaidalom sa Voters Education sang Commission on Elections. Gintudlo sa mga ini ang Fair Election Act, kaupo na diri ang ila buhaton sa pagpangampanya sa maabot nga local campaign period. Halin sa pagpamutang sang campaign materials kagang insakto nga takos sini. Gintudlo man sang COMELEC sa mga ini ang insakto nga pamaagi sa pagboto, pag-shade sa balota kag pagsulod sini sa makina. Kay maayo kay ang mga tanan nga ang tanan nga mga candidates ginapatawag purposely para paintindi sila kay para sa uli hindi na sila magporta. Nagpaidalo man sa Voters Education ng mga miyembro sang Municipal Treasurer's Office, mga maestra, pila ka mga botante kag mga kandidato. Suno sa COMELEC, importante nga matunan sa mga kandidato ang proseso agud sila mismo ang makatudlo sa ilang mga supporters. Because if you are a candidate, you would strictly instruct your supporters to correctly fill up the ballot. Kanukon mo nga magsala lang man sila. Samtang naghiwat man sang Voters Education ang mga syudad sang Bago, Bacolod, Talisay, Himamaylan, Kabangkalan, kag La Carlota. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development sa lalawigan ng Bulacan ang Alaga Ka program. Layo nitong matutukan ang kalusugan at pangangailangan ng mga miyembro ng 4Ps. Ito ang balita ni Nestor Torres. Malaking tulong ngayon sa mahigit 60,000 benepisyaryo ng Pangtawid Pamilyang Pilipino Program sa Bulacan, ang inilunsad na Alaga Ka program ng national government sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Rowena Chongson, Bulacan Provincial Social Welfare Development Head Coordinator, nakapaloob dito na lahat ng 4Ps beneficiary ay maging miyembro na ng PhilHealth at matulungan sa regular check-up sa doktor. May karagdagang 500 piso rin ang mga ito kada buwan, bukod pa ang 500 pesos monthly educational allowance. Hindi na tayo dapat nakakarinig ng isang pasyente o tao na magsasabi na hindi sila natingnan ng doktor kasi wala silang pera. Upang maging benepisyaryo ng Alaga Ka program, kinakailangan na maging miyembro ito ng 4Ps, mahirap, walang regular na kita, at may anak na 18 years old pababa na pumapasok ng regular sa klase. Bukod sa educational assistance, magbibigay din ang DSWD ng livelihood assistance sa mga member ng 4Ps. Pero may panawagan ang ilang miyembro ng 4Ps. Kasi sa apo ko po yun eh. Kaya lang po yung college na hindi na po kasali. Ang gusto ko po sanang mangyari, kasi wala naman pong pampaaral yung anak ko kasi naoperahan sa puso. Ang gusto ko sanang mangyari, tuloy-tuloy sana ang benepisyo sa college. Hindi na po pwede. Pagiging member po ng 4Ps, maganda naman po yung naging epekto dun sa aming pamilya, pero hindi pa rin po sapat para sa isang pamilya, lalong-lalo na po 5 po ang anak ko. Tapos yung 3 ko pong anak nag-aaral, yun po ang kumbaga, doon ko po inilalagay yung binibigay sa amin ng gobyerno sa 3 kong anak na nag-aaral. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar, mahalagang mabigyan ng tuloy-tuloy na tulong ang mga mamamayan na walang sapat na kakayahang pinansyal. Kailangan may information campaign. Katulad po sa amin, hindi naman alam ng mga mahihirap naming kababayan na kung paano gumamit ng PhilHealth card. Oo, kaya hindi nila alam. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Mayong gabi. Arestado ang 2 tanod ng Barangay Commonwealth sa Quezon City dahil sa pangingikil. Ayon sa mga otoridad, hinihingan umano ng pera ng mga sospek ang kamag-anak ng mga nakadetine sa Barangay Hall kapalit ng kalayaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr.
Inaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police ang 2 barangay public safety officers o tanod sa Barangay Commonwealth, Quezon City, bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Bunsod ito ng sumbong ng isang complainant laban kina Henry Paul at Rolando Ferreira na umano'y humihingi ng 50,000 piso kapalit ng kalayaan ng kanyang kapatid na babae na hinuli ng mga naturang tanod kaugnay ng iligal na droga. Pinagsasampal siya kasi nangangatwiran po yung kapatid ko dahil wala naman po talaga siyang kasalanan. Bigla na lang daw siyang itinuro at dinampot ng mga yan. Agad na nagsagawa ng entrapment operation ng mga tauhan ng Batasan Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa 2 BPSO. Positive po na nagkaroon ng palitan ng transaksyon, nakuha yung pera, and then yung 2 BPSO is nahuli na po namin. Itinanggi naman ng 2 nahuling tanod ang aligasyon. Hindi ko rin alam, hindi naman ako ang ano dyan. Ang trabaho ko, environmental enforcer. Hindi naman ako, naninikit lang ako. Hindi ko alam yung mga ganyang gawain nila na. Ngunit nang inspeksyonin ng mga pulis ang loob ng barangay hall, ay natuklasan ng mga ito ang 38 pang hinihinalang iligal na nakadetine sa isang temporary holding facility. 2 pa sa mga ito ay mga menor de edad na halos 2 linggo na umanong nasa naturang pasilidad ng barangay. Di po kami pinapalaya. Bago kami makalaya, hiningihan kami ng pampiyansa daw. Yung pinakamababa po, 500, tapos yung pinakamataas po, 70,000. Paliwanag naman ng isa sa mga kagawad sa barangay. Surrenderies po yan, sir. Kapag siyempre sa gabi po na kinukulong sila, para nang sa gayon, maprotektahan naman po sila na hindi naman po sila paigot-igot dito. Ngunit ayon kay Police Chief Superintendent Joselito Esquivel Jr., dapat ay itinurn over ng barangay sa pulisya ang mga nahuli nitong kriminal upang sampahan ng kaukulang kaso. Lumalabas nga parang hindi muna nila tina-turn over sa pulis at ine-extorta ng pera under the very nose nung ex-orito and mga barangay official. Maaring makasuhan ang mga mapapatunayang lumabag sa serious illegal detention habang maharap naman sa kasong robbery extortion ang 2 nahuling tanod. Iniimbestigahan din ng mga pulis ang mga natuklasang mga baril at bala sa loob ng barangay hall. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Arestado ang 5 drug suspect matapos umanong maaktuhan ng mga pulis na gumagamit ng shabu sa isang drug den sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagbabalik si Asher Cadapan Jr. Kanya-kanyang tanggi ang 5 lalaking ito na nahuli umano sa akto na gumagamit ng shabu sa isang drug den sa Barangay Bay sa Quezon City kaninang pasado 12:00 ng hating gabi. Natuklasan ng mga pulis ang iligal na aktibidad ng mga suspect matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen. Pinupwestuhan umano ng mga drug user ang bahay sa may junk shop na pagmamay-ari ng isa sa mga nahuling suspect na kinilalang si Emerson Apuad. Ito pong mga tao natin habang nagkakandak ng anti-illegal drugs operations, napadaan sila dito sa lugar na ito at merong nagtimbre sa kanila na may ongoing pot session. Tama-tama po, nung pagpasok ng tropa rito sa area na ito, talagang tumakbo kaagad yung isa. Nasabat sa mga suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Nagkalat din sa loob ng drug den ang ilang drug paraphernalia. Hindi po sa amin. Kanina yan? Ewan po, baka po sa mga, hindi ko lang po kilala yung mga yan Gumagamit ako, pero madalang na ngayon kasi nga nagre-report pa ako tuwing Lunes sa barangay. Dati po. Ngayon? Isa ngayon po hindi. Mga lasing nakainom nga po kami. Maharap ang 5 suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinuturing ng lutas ng Philippine National Police ang kaso ng pagpaslang sa dalagitang si Christine Lee Silawan matapos maaresto ang sospek sa krimen. Subalit patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 pang kasamahan umano ng prime suspect. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Case solved na para sa Philippine National Police ang pagpatay kay Christine Lee Silawan, ang 16 na taong gulang na dalagita na binalatan ang mukha at tinanggal ang lamang loob sa Lapu-Lapu City, Cebu noong March 10. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Bernard Banac, nahuli na ang prime suspect at pinangalanan na din ito ang 2 kasabwat pa sa krimen. Nagkaroon na ng filing of murder charges laban sa
suspect na nahuli ng NBI at ito nga ay naisagawa kahapon at meron pang mga posibleng 2 pang suspects na may kaugnayan sa kasong ito kaya't patuloy ang pagsuporta ng Philippine National Police. Masasabi na natin ngayon na the murder case is solved but not yet closed. Sinabi pa ni Banac na matinding selos o crime of passion ang motibo sa krimen. Well, base doon sa naipahayag na ng NBI ay nagkaroon sila ng impormasyon na ito ay crime of passion dahil sa relasyon niya nung suspect doon sa biktima. Subalit hindi naman titigil doon ang investigation team. Of course, titingnan pa rin diyan lahat ng posibleng anggulo ng investigasyon. Base sa mga nakuhang CCTV footage ng NBI, ang nasabing suspect ang pinakahuling kasama ni Silawan papunta sa lugar kung saan ito natagpo ang patay. Pinaniniwala ang bandang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi pinatay ang biktima. Based on the Facebook chats, they were the victim and the PO are there to meet. Parang may binigay siya na items of teddy bear at saka cellphone. Yung ka-chat niya sa Facebook, i-assume namin na siya yun. Kaya nga we are still determining whether isa ba lang yung tao na yun. Patuloy na umaasa ang pamilya ng biktima na makakamit ang hustisya sa brutal na pagpatay kay Christine. Kinumpirma din ni Banac na lusot na sa Silawan case si Jonas Bueno ang unang itinuro sa pagpatay kay Christine Lee. Pero ayon sa pulisya, hindi ito lusot sa kasong pagpatay sa isang magsasaka sa Danao, Cebu noong Enero. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Naglabas na ng subpina ang Department of Justice kay Dennis Sitin, ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa kanyang kapatid na si Dominic Sitin na founder at CEO ng United Auctioneers Incorporated. Pinadadalo ng DOJ si Dennis Sitin sa pagdinig sa April 1 upang sagutin ang reklamong murder at frustrated murder na isinampa ng kanyang hipag at ng Olongapo City Police. Binaril at napatay si Dominic sa harapan ng isang hotel sa Subic habang nasugatan naman ang driver nito na nagtangkang lumaban sa mga salarin. Mariin namang itinanggi ni Dennis ang pahayag ng naarestong gunman na si Edgardo Luib na siya ang nag-utos upang patayin ang kanyang kapatid. Naglabas na ng pangalawang senatorial survey ang Pulse Asia. Karamihan sa mga pasok sa top 12 ay mga pambato ng administrasyon. Pero ang opposition senatorial candidate, unti-unti na ring umaakyat ang posisyon sa survey. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nanatili sa una at ikalawang pwesto sa senatorial survey ng Pulse Asia sina Grace Poe at Cynthia Villar. Umakyat naman sa rank 3 to 5 sina Bongo at Sani Angara Jr. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, malaki ang tulong ng endorsement ni Pangulong Rodrigo Duterte upang tumaas ang awareness ng publiko kay Go. Sa ulat namang nakakagawa umano ng election offense, partikular na sa vote buying si Go dahil sa pagbibigay nito ng tulong sa mga biktima ng sunog sa kasagsagan ng election period, dapat anyang magsampa ng formal na reklamo ang kumu-question dito. Well, given the fact that he's very visible, I'm not surprised why he's within the top 3. He's very visible. Nanatili naman sa rank 3 to 7 sa survey si Lito Lapid habang bumaba naman si Pia Cayetano sa 5 to 7. Si Ronald Bato de la Rosa na dating pinakahuli sa top 12, umakyat na sa rank 5 to 8. Sinusundan nito ni Nancy Binay, Mar Rojas, Pong Revilla Jr., Amy Marcos, Coco Pimentel, Jingoy Estrada at Francis Tolentino. Karamihan sa mga pumasok sa top 12 ay mga kaalyado at pambato ng administrasyon. Yung tiwala at pagmamahal ng mga tao nandun pa rin. Nagpapasalamat din tayo sa latest survey. Bahagya namang tumaas sa senatorial survey ang ilan sa mga opposition candidate na sina Erin Tanyada, Samira Gutok, Chel Jokno at Romy Makalintal. Ayon kay Gutok, ipagpapatuloy nila ang door-to-door campaigning para lalo silang makilala ng mga botante. Aminado naman si Chel Jokno na malayo pa ang kailangan nilang lundagin para makapasok sa top 12.
little by little, pero kayod lang ng kayod. We are appealing to the public to know and get to know. Sa Tacloban ng kampanya ngayong araw ang mga senatorial candidate ng hugpong ng pagbabago, habang sa Cavite naman ang ilang mga pambato ng 8 Diretso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayong panahon ng eleksyon, madalas na ring naglalabasan ang mga election survey. Subalit, nagtitiwala pa ba ang mga Pilipino sa election surveys? Ito ang balita ni Monokson. Usong-uso na naman ngayon ang mga election survey. Nangunguna si ganito, pasok sa top 12 si ganito, o nawala sa survey si politikong ganito. Pero kung mga Pilipino ang tatanungin, naniniwala ka ba sa mga election survey? Hindi po kasi palagi taon-taon may mga survey, hindi naman nasusunod po yun. Nasa tao na po yung, yung napupusuhan nila. Yung, hindi ba, taong bayan naman ang nasusunod dyan. Usually, hindi ako naniniwala doon eh. Bakit po? Kasi parang gawa-gawa lang yun. Saan ka naman kukuha ng ganong survey na ano? Background check. Tinitingnan ko yung mga achieve, yung mga ano niya. Mga nagawa. No, I don't rely. Kasi nga nagbabasa ako kung ano yung talagang kapasidad ng isang kandidato. Ako yung namimili talaga. Kinikilatis ko talaga yung mga talagang gusto kong botohan. Di siguro lahat ng ano. Kasi yung iba gawa-gawa na lang nila yun. Para masabi na nangunguna. Kung mga politiko naman ang tatanungin. Yes, ang survey kasi isang mind conditioning yan eh. Hindi naman tayo nagsasabi na merong konting ano dyan. Pero sa observation natin, talagang ginagawa yan para sa mga botante na i-condition yung mind nila, ha? Hindi, ang survey, gabay yan ng kandidato. Dapat hindi yan gabay ng botante. Ang botante may sarili dapat siyang ang botante may gabay sa kanyang pagboto kung sino yung gusto niyang pagtiwalaan ng kanyang boto. Well, sa aking pananaw, dapat binabawal ng nilalabas yung survey kasi basis yan ng mga kandidato paano magplano ng kanilang kampanya. Maaring guide nila yan pero hindi yan ang tunay na resulta ng magiging survey nila. Ang inaasahan namin sa taong bayan ay matalino sila sa pagboto. Pero para kay Professor Moy Tayaw na isang political analyst, mahalagang maintindihan ng publiko kung bakit isinasagawa ang survey. Aniya, ang survey ay upang ipakita ang pulso ng bayan at hindi upang ipakita kung sino ang mananalo. Ginagamit ng mga kandidato ang survey upang malaman kung saan sila mahina at bakit sila mahina para sa kanilang campaign strategy. Pero ayon kay Tayaw, dapat maintindihan ng mga Pilipino na may mga pagkakataon na hindi totoo ang mga survey. Kung oobserbahan ang voting behavior ng mga botanteng Pilipino, nakikita at na-anticipate pa noon ng SWS at Pulse Asia ang ranking sa senatorial at presidential election. Pero mula noong taong 2004, ang lumabas sa exit poll ng SWS ay nakalalamang sa eleksyon sa National Capital Region si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo by 14%. Pero nang lumabas ang aktwal na resulta sa eleksyon ay panalo si Fernando Poe Jr. sa NCR. Kung papansinin naman noong 2013 election, ang prediksyon ng mga survey firm ay nasa ika-8 pwesto hanggang 12th place si Senator Grace Poe. Subalit, nag-number 1 ito sa aktwal na resulta ng eleksyon. Ang mga survey ay useful pa din at least as an indicator where a candidate running for senator is placed. Ayon pa kay Tayaw, hindi stable ang survey. Maaring ang resulta ngayon ay pumupwesto ka na pang-9, subalit sa susunod na linggo ay pang-15 ka na. Kung kaya't hindi dapat pagbatayan ng survey upang piliin kung sino ang ibobotong kandidato. Pagdating naman sa prosesong ginagawa ng mga survey firms, gaya ng tinatawag na random sampling, maihahalin tulad ito sa pagtitimpla o pagtikim ng isang kape. Kumuha lamang ng isang kutsara upang malaman mo kung okay ba ang lasa nito. Pero hindi mo kailangang ubusin lahat ng kapeng ito para makita o malasahan kung tama ba yung pagkakatimpla mo sa kape. Gaya sa mga survey, nasa 1,200 hanggang 1,500 lamang ang tinatanong nila ng mga respondents.
Kung gagawin ang random sampling, kailangan may representasyon ng lahat ng uri, kasarian at estado ng mga tao. Naniniwala rin si Tayaw na mas magandang dagdagan ang bilang ng mga respondents dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, hindi tulad ng Estados Unidos na madaling malaman ang pulso ng isang estado. Walay tayo at iba't iba ang pananaw ng mga mamamayan kung magpupunta ka sa iba't ibang rehiyon at iba't ibang probinsya. Iba-iba ang pulso dyan at iba't iba ang tendencies dyan. Tandaan na ang mga survey na lumalabas ay pulso lamang at nagbabago araw-araw. Hindi dapat ito ang magdikta sa mga botante ng kanilang ibobotong kandidato. Piliin natin ang sa tingin nating higit na makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Desmayado ang ilang alkalde sa Laguna at Batangas matapos masama ang kanilang pangalan sa bagong narco list na inilabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Ilang araw matapos ilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong narco list, naglabas naman ang saloobin ng mga alkalde sa Laguna at Batangas na kabilang sa listahan ng mga politikong sangkot umano sa kalakalan ng iligal na droga. Una nang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya si Los Baños Laguna Mayor Cesar Perez na nanawagan pa sa Pangulo na wag basta maniwala sa mga sumbong laban sa kanya. Sa mahal nating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, sasabi ko lang po sa inyo, hindi po totoo ito. Ito po ay gawa-gawaan lamang. Naglabas na rin ang pagkadismaya si Bae Laguna Mayor Bruno Ramos matapos siyang muling mapabilang sa mga hinihinalang narco-politician. Isa siya sa mga inalisan ng police power noong 2017 matapos mapabilang sa narco list ng Pangulo. Ayon kay Mayor Ramos, bagaman hindi na siya kumandidato ngayong eleksyon, nais pa rin niyang malinis ang kanyang pangalan. Unang-una ako'y 76 years old na at ako'y naatake pa sa puso. At ako'y nawala na sigla naman kulang sa bayan dahil nga po sa parating sa akin na ako ay protector ng droga. Hinihintay naman ni San Pablo City Mayor Loreto Amante na sampahan siya ng kaso upang masagot niya sa tamang forum ang pagkakadawit niya sa illegal na droga. Ako po, taas mo na kumakarap sa inyo, mata sa mata, na kailanman hindi ko natin ginawa yan. Noong 2017, kabilang sa listahan ng Pangulo ang kanyang ama na si dating San Pablo Mayor Vicente Amante na ngayon ay kasalukuyang City Administrator ng lungsod. Marinding pinabulaanan ni Lemery Batangas Mayor Eulalio Alilio na sangkot siya sa illegal na droga. Awardee ako nitong National Anti-Drug Abuse Council sa Performance Award. 95%. Tapos ang aming Barangay Anti-Drug Abuse Council, almost finished na kami sa drug clearing kami. At may certification ng mga PIDEA. Ipinagmalaki din ni Mayor Alilio ang mahigit 4 na buwan na walang naitalang krimen sa kanilang bayan. Medyo nakalaw moral. Pero sabi ko naman sa akin, diretso ang campaign natin. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nasa China si Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin para sa 3 araw na official visit. Ngayong araw nakipagpulong ito kay Chinese Vice President Wang Qishan sa Beijing. Kasama ni Locsin sina Executive Secretary Salvador Medialdea at Finance Secretary Carlos Dominguez. Target ng pagbisita ng delegasyon ng Pilipinas sa China ang pagpapaigting sa ugnayan ng dalawang bansa. Isang special economic zone at transshipment port ang itatayo sa Tawi-Tawi. Ilang foreign investor ang nagpahayag ng suporta sa proyekto. Investing and release $2 billion for the project. Para naman kay Senate Committee on Trade and Commerce Chairman Senator Aquilino Coco Pimentel III, magandang indikasyon ang pagpasok ng foreign investments sa Tawi-Tawi para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napakaganda because BARM is just starting and then we see this investment in the area. Parang this is a vote of confidence not only in Tawi-Tawi but for the newly created Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kapag naging matagumpay ang proyekto, posibleng umunlad ang Tawi-Tawi kagaya ng nangyari sa Singapore.
Walang operasyon ang Metro Rail Transit o MRT sa April 15 hanggang 21. Batay sa abiso ng Department of Transportation at MRT Management, gaganapin sa loob ng 7 araw na shutdown ang annual general maintenance ng MRT. Magbabalik ang revenue operation ng MRT sa April 22. Humingin man ng pangunawa sa publiko ang MRT Management at DOTR dahil ang gagawing maintenance sa MRT3 ay para na rin sa ikagaganda ng serbisyo ng naturang mass transport system. And for the news abroad, mourners visit a makeshift memorial 4 days after the mass shooting in New Zealand. Meanwhile, New Zealand Governor General Dame Patsy Reddy said the NZ shootings changed the country. Elsie Marcos reports. Mourners visited the makeshift memorial and Al-Nur Mosque on Tuesday, 4 days after 50 worshippers were killed in Christchurch. Piles of flowers and personal notes lined the wall of Christchurch's Botanic Garden, a location that has become a meeting point for people mourning the recent attack. Locals and visitors alike came to pay their respects for the victims. John Collins, a retired lawyer and Christchurch resident, said he was moved by the outpour of love from all parts of New Zealand, but also demanded that gun laws had to change. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said she would announce new gun laws within days. I just think it's so tragic. We've had to deal with the earthquake. Having gone through that, it brought a lot of people together. Now to have this tragedy again has just been enormous. And I think it's brought all New Zealanders together, not just Cantabrians. New Zealand Governor General Dame Patsy Reddy said that Christchurch mosque shootings have changed the country. Reddy said the attack made the country stronger and more determined to be united in the future. It's changed the country because it's such a terrible tragedy. It's a mark that we will never forget. We will never forget these people. We will never forget the day. It's changed the country because it will make us stronger and more determined to be united in the future. And we'll spend more time making sure we integrate minorities, whether they be religious minorities or ethnic minorities. We must integrate. If New Zealanders live in New Zealand, if they live in New Zealand, if they want to be New Zealanders, they are part of us. Elsie Marcos, UNTV News and Rescue, New Zealand. Dutch police arrested a Turkish man suspected of shooting dead 3 people and wounding 5 on a tram on Monday. Police said the suspect, 37-year-old Gökmen Tanis, has been taken into custody after an hours-long manhunt. The city was put into lockdown after the shooting, which authorities initially said was an apparent terrorist attack. But hours after the shooting, the gunman's motive remained unclear. A prosecutor said it could be for family reasons. Turkey's state-run Anadolu News agency said the gunman had fired at a relative on the tram and then shot at others who tried to help her. Officials say that the massive fire at a Houston petrochemical storage terminal may last for 2 more days. Meanwhile, Ethiopian authorities say that the crash of an Ethiopian Airlines plane last March had similarities with the crash of Lion Air Flight 610 in October last year. Details in this report. A massive fire at a fuels storage company along the Houston Ship Channel may burn for 2 more days as the blaze spread a plume of black smoke across the city, shutting schools in 2 nearby communities. The fire began Sunday morning in a giant storage tank containing naphtha, a volatile substance used to create octane-boosting components of gasoline. Intercontinental Terminals Company, the operator of the storage facility, said no employees at the facility were missing and no injuries were reported. The risk of explosion was minimal, but ITC was attempting to drain naphtha from one of the burning tanks. Firefighters used a foam fire retardant on nearby tanks to try to limit the fire from spreading. Ethiopian Transport Ministry said a crash of an Ethiopian Airlines plane that killed 157 people had clear similarities with October's Lion Air crash, according to initial analysis of the black boxes recovered from the wreckage of the March 10 disaster. Both planes were Boeing 737 MAX 8 and both crashed minutes after takeoff after pilots reported flight control problems. Concern over the plane's safety caused aviation authorities worldwide to ground
random model, wiping billions of dollars off Boeing's market value. An Ethiopian Transport Ministry spokesman said particular similarities will be explained and more details will come out at each stage of investigation. It was not clear how many of the roughly 1,800 parameters of flight data and 2 hours of cockpit recordings spanning the doomed 6-minute fight and earlier trips had been taken into account as part of the preliminary Ethiopian analysis. U.S.-backed Syrian Democratic Forces fighters resumed their offensive on Monday on the Islamic State's last enclave in East Syria. Smoke rose over the tiny enclave as warplanes and artillery bombarded it, obscuring the huddle of vehicles and makeshift shelters to which the group's self-declared caliphate has been reduced. Backed by air power and special forces from a U.S.-led coalition, the SDF has pushed Islamic State from almost the entire northeastern corner of Syria, defeating it in Raqqa in 2017 and driving it to its last enclave at Baghuz last year. Regional and Western officials say while Islamic State's defeat at Baghuz will end its control of inhabited land in the third of Syria and Iraq that it captured in 2014, the group will still remain a threat. In other news, in South Korea, authorities deter smartphone zombies by using flickering lights. Nina Emilio reports. A city in South Korea, which has the world's highest smartphone penetration rate, has installed flickering lights and laser beams at a road crossing to warn smartphone zombies to look up and drivers to slow down in the hope of preventing road deaths. The designers of the system were prompted by a growing worry that pedestrians glued to their phones will drive up what is already some of the highest road fatality and injury rates among developed countries. South Korea's state-run Institute of Civil Engineering and Building Technology believes its system of flickering lights mounted on zebra crossing can effectively warn both pedestrians and drivers. After a radar sensor and thermal imaging camera detect a vehicle and a pedestrian, the flashing lights on roads start flickering. The smartphone application sends a warning message to prevent zombie accidents. In addition to red, yellow, and blue LED lights on the pavement, Smombies, coined name for smartphone zombies, will also be warned by laser beam projected from nearby power poles and an alert sent to the phones by an app. I usually concentrate on my mobile phone when I'm walking on the street, and it may cause me to bump into other people or have an accident. So I think this is helpful. This flickering light makes me feel safe as it makes me look around again. And I hope that we can have more of these in town. Multidimensional warning system is operated by radar sensors and thermal cameras and comes with a price tag of 15 million won or $13,250 per crossing. Drivers are alerted by the flashing lights mounted on the crossing, which have shown to be effective 83.4% of the time in the Institute's tests involving about 1,000 vehicles. In 2017, more than 1,600 pedestrians were killed in auto-related accidents, which is about 40% of the total traffic fatalities, according to data from the country's traffic accident analysis system. South Korea has the world's highest smartphone penetration rate, according to PEW Research Center, with about 94% of adults own smartphones in 2017, compared to 77% in the United States and 59% in Japan. The Smombi warning system is currently installed only at one road crossing in Ilsan, a populous suburban city about 30 kilometers northwest of the country's capital, Seoul, which is expected to go nationwide, according to the Institute. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. Tatlong araw na lamang ang nalalabi at mapapanood na ng mga taga-Dubai ang Supreme KZ Tandingan Concert.
Ano nga ba ang mga dapat abangan sa performance ng tinaguriang Asia's Soul Supreme? Ito ang balita ni Mirasol Abugadil. Dubai, be ready to be Caseyfied dahil sa Biyernes na ang Supreme Live in Dubai concert. Asahan ang isang kakaibang musical experience mula sa tinaguriang Asia's Soul Supreme na si Casey Tandingan. Ayon sa singer, matinding paghahanda ang kanilang ginawa para sa mga manunood ng kanyang biggest out-of-the-country concert yet. Very personal to me. Tapos, wala kaming kanta na ginawa sa Supreme and gagawin sa Supreme Dubai na pinadaan lang namin. Lahat yun, pinag-isipan namin yung arrangements. Hindi lang siya bastang kinover ko yung kanta. Kumbaga, lahat ng areglo kailangan nilang abangan yan. Ayon kay KZ, hindi lamang ang kanyang performances ang dapat abangan ng mga manunood. Isa rin aniya sa sentro ng Supreme Concert in Dubai ay ang mabigyang tribute ang mga taong nasa likod ng kanyang musika. Minsan nawawala na nakakalimutan ng mga artists na they won't be who they are kung hindi sa excellence na binibigay ng banda nila sa likod. So as an artist, I wanna do something different na it's not just gonna be me on that stage. It will be 8 of us. It will be 10 of us actually, including the guests. Dagdag pa ni KZ, kakaiba ang concert na ito sa iba pang mga nagawa niyang pagtatanghal. Ito ay dahil nabigyan siya ng pagkakataon ng producer ng konsyerto, ang Wish 1075, upang magkaroon ng kontrol sa magiging daloy ng kanyang programa na hindi karaniwang nangyayari. Sobrang thankful kasi yun yung isa sa pinaka gusto ng mga artists eh. Yung, alam mo yung na-imagine mo sa utak mo at sa puso mo na takbo ng show, ng areglo ay ma-realize. Parang first meeting pa lang, tinanong na nila ako, what do you want? What do you want to happen? Which songs do you want to sing? Sino yung mga gusto mong maging guests sa show mo? Special guests sa Supreme Casey Tandingan Live in Dubai, ang singer-songwriter na si TJ Monterde, Philippine King of R&B na si JR at ilan pang local artists. Habang opening act naman, si Wishcovery Season 2 Grand Champion, Rhea Basco. Gaganapin ang Supreme Concert sa Dubai World Trade Center Arena sa Biyernes, March 22, alas 7:30 ng gabi. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. Umabot na sa Senado ang usapin ng pagtutol ng mga motorcycle riders ay patutupad na paglalagay ng doble at malaking plaka sa mga motor. Idinaan naman ng ilang netizens sa paggawa ng mga nakakatuwang meme ang kanilang hindi pagsang-ayon dito. Ito ang balita ni Joanne. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang issue ng doble at malaking plaka sa motorsiklo. May ilan na pabor sa bagong batas, subalit ang karamihan ng mga motorcycle rider tutol dito. Bukod sa mga kilos protesta, ang ilang netizen idinaan sa social media ang pagbatikos sa bagong batas. Ilan sa mga post na trending ngayon ang larawang ito kung saan ginawang helmet ng rider ang headlight ng motor upang maikabit lamang ang malaking plaka sa harapan ng sasakyan. Ayon sa post ng netizen na si Nestor B. Chavez, ayos din pala ang malaking plaka sa harap, yung headlight ang nagiging helmet. Sa isa pang post, makikita naman ang napakalaking motorsiklo na swak-a nila para sa malaking plaka. Ang isa namang ito, napuyat at nangingitim na ang mga mata sa kakaisip daw kung paano maikakabit ang malaking plaka sa harap ng motorsiklo. Uso na rin lang ang paglaki ng sukat. Bakit hindi na rin natin lakihan ng helmet ng mga rider? Ang suwestyon naman ng isang netizen sa post na ito. We do not want that kind of modification or that kind of rule because obviously it's not safe for the rider and for other road users. Sa ngayon ay binabalangkas pa ng Land Transportation Office o LTO ang implementing rules and regulations ng Motorcycle Crime Prevention Act. At sa kabila ng mga batikos, tiniyak ng LTO na pinag-aaralan nilang mabuti ang magiging bagong sukat ng plaka at sinigurong hindi may sasakripisyo ang kaligtasan ng mga motorcycle rider. Gagawin natin yung
makakatupad tayo na na-preserve natin yung safety precautions, tapos hindi makakasama dun sa yung pag-operate mo ng motosiklo. No? Joanano, UNTV News and Rescue. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.